$1.2 million igagawad sa isang Pinay domestic helper sa slavery case laban sa kanyang Arabian employer. Ipinahayag ng Asian American Legal Defense and Education na inatasang magbigay ng $1.2 million in damages in human trafficking civil suit ang Saudi Arabian boss ng Pinay maid na si Elizabeth Ballesteros. Pumasok si Ballesteros bilang katulong sa pamilya ng kanyang among Arabo na kinilalang si Colonel Arif Mohammed Said Mohammed Ali sa East Greenwich, Rhode Island kung saan ikinulong at inalipin ito ng halos 3 buwan. Ngunit dahil bumalik na ang Arabian boss sa UAE at hindi na mahagilap, ikinababahala ngayon ang kampo ni Ballesteros kung makukuha pa nila ang naturang monetary court order. In America, but he left and he went back to the Middle East, tama ba? Kung saan yung pagkaintindi natin. Tagaw na talaga. She won. So, ang tinatanong ni paring Audrey, kung makukuha pa ba yung pera, paano yun? Paano mo mahahabol yun? Ang advice kung ako yung lawyer niya, hahabulin ko yung taong yun through extradition. Kasi yung mga ibang bansa, may mga extradition. Meron ba ang America? Dapat i-check nila. Yung US usually maraming extradition. Yung extradition treaties, yun yung pagka merong kasunduan na pwedeng kunin kahit sa ibang bansa yung tao. Na parang pwedeng di ba yung trial niya and yung pagbabayad niya dun sa krimen niya, pwede mo kung meron kayo na extradition treaty. Kailangan mo sagutin yun kahit nasa ibang bansa. Oh, may bago tayo natutunan yun, pare. Yun ang paraan. Kung meron sila doon, let's pray na lang na sana ang US at ang Saudi may ganon. But since they're friendly with each other naman, more than likely baka meron. Pero syempre, bottom line, walang katumbas na halaga ang puri ng isang... Kaya kung may kulong. Kaya Diyos ko, di ba? Ginawa mong slave. Ang sama. Oo. Kasi baka iniisip, di ba, wow, swerte naman, $1.2 million. Grabe din yung psychological damage na inabot niya. Pero at least hindi siya natakot, Miss Grace. Lumaban din siya. Hindi, because nasa Amerika. In all fairness, siguro yung Kasi ito, parang matrauma ka niyan eh. may tumulong talaga sa kanya. Diba? At nag-advise. Ito speaking of advice, iba't ibang mukha ng pagiging tatay ang makakasama natin dito. Lalong-lalo na si paring Ochi, itong pinaka-exciting. Oo. Hindi, pare yun ang kasi kung si Zorin nga at si Carmina after 12 years, ginawa ng legal at humarap na talaga sa justice para going permanent and lasting. Kailan ang kasal ni paring Ochi? Sa pagbabalik yan ng Chris TV.